Magsitayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Sana po ay gabayan niyo kami. In Jesus' name, we pray. Amen. Bago kayo umupo, pakipulot po ng mga basura sa inyong upuan. Pagkatapos, ay maaari na kayong umupo. Mga bata, may lumiban ba sa ating klase ngayon? Wala. Okay, very good. So, everybody clap your hands. Mga bata, ngayon, bubunot ako ng mga pangalan at ang mabunot ko ay pupunta dito sa harapan. Naintindihan, mga bata? Ano sa tingin ninyo ang ginagawa ng inyong kaklase ngayon? Sila ay sumayaw, kumanta, at umiyak. Naalala nyo na ba ang tinatalakay natin kahapon? Ano ang tinatalakay natin kahapon? Ito ay tungkol sa pandiwa. Ang ginagawa ng inyong kaklase ay tungkol sa pandiwa. Mayroon akong mga halimbawa dito. Alamin natin kung ano ang mga halimbawa ng mga ito. So una, mahusay umawit ang bata. Pangalawa, bumili kami ng sapatos kahapon. Pangatlo, nasa itaas ang kanyang bag. Ngayon, alamin natin kung ano ang mga halimbawa ng mga ito. Natin malalaman kung ano ang mga halimbawang ito. Nais ko munang ipaalam sa inyo ang aking mga layunin. Unang layunin, nakakikilala ng mga uri ng pang-abay. Pangalawa, nakakapagbibigay ng opinyon tungkol sa pang-abay. Nakapagsusulat ng sariling halimbawa tungkol sa mga uri ng pang-abay. Okay, ang mga halimbawa kanina na aking ipinapakita sa inyo ay ang tungkol sa mga uri ng pang-abay. Alamin natin ngayon kung ano ang mga uri ng pang-abay. Mayroong 3 uri ng pang-abay. Una, pamaraan, pamanahon, panlunan. So, ito ang 3 uri ng pang-abay. Ngayon, alamin natin kung ano ang pamaraan. So, ang pamaraan ay, basahin ninyo mga bata. Ang pamaraan, nagsasabi ito kung paano ginagawa ang kilos. Sumasagot ito sa tanong na paano. Ang pamaraan na pang-abay ay sumasagot sa tanong na paano. So, pangalawa, pang-abay panlunan. So, ano ang pang-abay panlunan? Everybody, read. Nagsasabi ito sa lugar na pinangyarihan ng kilos. Sumasagot ito sa tanong na saan. So, ang pang-abay panlunan ay sumasagot sa tanong na saan. At ang panghuli ay ang pamanahon. Pang-abay pamanahon. Ito ay, pakibasa lahat sabay-sabay. Nagsasabi ito ng oras o pamanahon ng ginanap ang kilos. Sumasagot ito sa tanong na kailan. So, ang pamanahon, ang pang-abay pamanahon ay sumasagot sa tanong na kailan. Naintindihan mga bata? Mayroon tayong halimbawa. So, maingat niyang binuksan ang kanyang regalo. Ito ay halimbawa ng pang-abay pamaraan. Kasi, ito ay sumasagot sa tanong na paano. So, paano niya binuksan ang kanyang regalo? Maingat. So, ay ang halimbawa ng pang-abay pamaraan. Ingat niya binuksan ang kanyang regalo ay ang halimbawa ng pang-abay pamaraan. Mayroon pa tayong isang halimbawa dito. Ito ay ang halimbawa ng pang-abay panlunan. Basahin natin. Nasa itaas ang kanyang bag. So, di ba sa pang-abay panlunan ay ito ay sumasagot sa tanong na saan. So, nasa itaas ang kanyang bag. Saan ang kanyang bag? Nasa itaas. Ito ay ang halimbawa ng pang-abay panlunan. Ito ay ang halimbawa ng pang-abay pamanahon. Basahin natin. Namamasyal kami rito kapag walang pasok. So, ang
pang-abay pamanahon ay sumasagot sa tanong na kailan. Kaya ang ating pangungusap ay sumasagot sa tanong na kailan. Namamasyal kami rito kapag walang pasok. So, kailan sila namamasyal? Kapag walang pasok. So, sumasagot sa tanong na kailan. Ito ay ang halimbawa ng pang-abay pamanahon. Mayroon pa tayong mga halimbawa dito. Una, kahapon dumating ang aking ama. So, ito ay halimbawa ng pang-abay pamanahon. Kasi, ito ay sumasagot sa tanong na kailan. Kailan dumating ang kanyang ama? Kahapon. So, pang-abay pamanahon. Pangalawa, ngayon ay lalabas kami at mamamasyal. So, ito ay pang-abay pamanahon pa rin. Kasi, kailan sila lalabas? Ngayon. Next, matipid, gumamit ang bata. So, paano gumamit ang bata? Matipid. Ito ay sumasagot sa tanong na paano. So, ito ay pang-abay, pamaraan. Matulin, maglakad ang pagong. Paano maglakad ang pagong? Matulin. Ito ay sumasagot sa tanong na paano. Kaya ito ay pang-abay, pamaraan. Sa ibabaw ng mesa, nakalagay ang kanyang bag. So, saan nakalagay ang kanyang bag? Nasa ibabaw ng mesa. So, ito ay pang-abay, panlunan. Kasi sumasagot sa tanong na saan. Sa parke sila namamasyal. Saan sila namamasyal? Sa parke. So, ito ay halimbawa ng pang-abay, panlunan. Bata, naintindihan nyo na ba ang ating tinalakay ngayong araw? Magaling! So, ngayon, naintindihan nyo na ang ating tinalakay, kaya mayroon tayong pasulit. So, kumuha kayo ng buong papel at sagutan ninyo ang mga tanong na ito. Ang panuto ay alamin kung anong uri ng mga pangungusap. So, anong uri ng pang-abay ang mga pangungusap. So, inyo ang isiran kung unsa ni siya nga uri ng pang-abay, pamaraan, panlunan, or pamanahon. So, maura na inyong i-answer. Tapos na bang sagutan nyo ang mga tanong na ito? Ngayon, alamin natin kung ano ang mga sagot ng mga ito. So, sino ang gustong sumagot dyan? Krisya, pumunta ka dito sa harapan. Ang sagot ni Krisya ay pang-abay pamanahon. Tama ba ang sagot ni Krisya? Tama. Ito ay kahapon umiyak ang aking kapatid. So, pang-abay pamanahon kasi sumasagot sa tanong na kailan. Kailan umiyak ang kanyang kapatid? Kahapon. Kaya ito ay pang-abay pamanahon. Kanilang mga sagot. So, kanina kumain ako ng sorbetes. Ang sagot niya ay pang-abay pamanahon. So, tama ang kanyang sagot. Hindi, sunod, nasa itaas ang aming silid aklatan. So, pang-abay, panlunan. Tama pa rin ang kanyang sagot. Malikot ang aking kapatid. So, paano kumilos ang kanyang kapatid? Malikot. So, ito ay pang-abay, pamaraan. So, lahat ng inyong sagot ay tama. Bigyan natin sila ng 3 bagsak. Mga bata, mahalagang malaman natin ang mga uri ng pang-abay. Bakit kailangan nating malaman ang tungkol sa mga uri ng pang-abay? Dahil ito ay magagamit natin lalo pagdating natin sa high school. So, matatagpuan pa rin natin ang mga tungkol sa pang-abay. Mga bata, mayroon akong ibigay sa inyo ng takdang aralin. Gumawa kayo ng 10 pangungusap tungkol sa pang-abay. Kahit anong uri ng pang-abay, basta tungkol sa 3 uri ng pang-abay. Gumawa kayo ng 10 pangungusap. Yan lang at goodbye class.